Inulat ang mundo, QMB local na sa FIBA, game changer para sa Gilas. Isang napakalaking balita ang yumanig sa mundo ng basketball. Kinilala ng FIBA si Quentin Milora Brown bilang local player, hindi naturalized. Para sa Gilas Pilipinas, ito ay parang jackpot na matagal nang hinihintay. Sa taas na 6'10", si QMB ay isang rim protector at rebounder na kayang punan ng matagal ng butas ng national team sa ilalim ng ring. Ang pinakamatindi, hindi niya kinakain ang precious naturalized slot ng Gilas. Ibig sabihin, mananatili pa rin sina Justin Brownlee o Jordan Clarkson bilang naturalized option habang si QMB ay magiging local pillar sa frontline. Parang dalawang panalo sa isang iglap. Kung dati laging tanong kung scorer ba o big man ang pipiliin sa naturalized spot, ngayon mas malaya na ang coaching staff. Pwedeng buuin ang triple tower kasama sina QMB, AJ Edu at Junmar Fajardo o mag-stretch lineup na may shooter sa paligid. Sa madaling salita, nagiging mas flexible at mas unpredictable ang Gilas. Hindi lang Pilipinas ang nagulat dito, kundi pati buong Asia. Dahil sa ruling na ito, mas nagiging malakas at mas handa ang Gilas para harapin ang Oceania powers tulad ng Australia at New Zealand. At kung magpapatuloy ang ganitong development, posibleng makita natin ang pinakamalalim na Gilas roster sa kasaysayan. Grabe, mga kabasketball. Isang balitang hindi lang basta update, kundi tunay na game changer para sa Gilas Pilipinas. Kinilala na ng FIBA si Quentin Milora Brown bilang local player at hindi naturalized. Sa tagal ng panahon na pinoproblema natin ang eligibility rules, ngayon lang ulit nagkaroon ng ruling na pabor sa atin. Para sa mga hindi pa pamilyar, si QMB ay pinanganak sa Pilipinas pero lumaki at naglaro ng basketball sa Amerika. NCAA product siya, matangkad, matibay sa depensa at kayang maging rim protector na matagal nang hinahanap ng Gilas. At ngayong kinilala siya bilang local, automatic dagdag lakas siya sa frontline. Ang ibig sabihin, mas malalim, mas malaki, at mas matatag ang Gilas. At ito ang pinakamatinding parte, hindi na niya kakainin ang naturalized slot ng national team. Ibig sabihin, pwede pa ring isama si Justin Brownlee na ating clutch scorer o si Jordan Clarkson na world-class playmaker habang si QMB ay sasama sa rotation bilang local. Dati, imposible yan. Ngayon, abot kamay na. Isipin mo na lang, pwedeng magsabay sina AJ Edu, Junmar Fajardo at Quentin Milora Brown sa ilalim. Triple tower na kayang pumantay sa Australia at New Zealand sa laki at depensa. Kung kailangan naman ng bilis at shooting, pwedeng mag-adjust si Coach Tim Cone at maghalo ng mga shooters sa paligid ni QMB. Ang daming pwedeng kombinasyon at lahat posibleng dli, kaya hindi lang Pilipinas ang nagulat dito. Buong Asia ngayon ay siguradong napapaisip, paano na kami kung ganito kalalim ang Gilas? Ngayon pa lang, ramdam na natin ang impact ng ruling na ito. At sa bawat hakbang, mas lumalapit tayo sa posibilidad na makita ang pinakamalakas na bersyon ng Gilas sa kasaysayan. Kung titignan natin ng mas malalim, hindi lang simpleng eligibility issue ang hatid ng ruling na ito para kay Quentin Milora Brown. Ito ay literal na game changer para sa Gilas Pilipinas. Bakit? Kasi matagal ng sakit ng ulo ng national team ang limitasyon sa paggamit ng mga foreign players. Sa dating rules, kahit may dugong Pinoy ka, pero hindi ka nakakuha ng Philippine passport bago mag 16 years old, automatic ka ng ituturing na naturalized player. At alam natin na sa FIBA, isa lang ang allowed na naturalized kada team. Ibig sabihin, kung hindi naging local si QMB, magiging clash agad ang slot niya kay Justin Brownlee. Kapag pinili si QMB bilang naturalized, mawawala si Brownlee at kung si JB naman ang pipiliin, out na agad si QMB. Pero dahil sa bagong ruling ng FIBA, nabura ang clash na ito. Pwede nang sabay na maglaro ang dalawang ito at dito na papasok ang tunay na lakas ng Gilas. Isipin mo ang kombinasyon, si QMB bilang natural rebounder at rim protector na may 6'10" na height, tapos isasabay kay Junmar Fajardo, AJ Edu o kahit Kevin Quiambao sa rotation. Tapos nandyan pa si Brownlee bilang scorer at leader. Hindi lang depth ang madadagdag, magiging mas versatile pa ang lineup ng Pilipinas. Dagdag pa dyan, ang epekto nito hindi lang pang short term. Kasi sa susunod na mga taon, posibleng mas dumami pa ang players na may Pinoy blood na makakapasok bilang locals dahil sa precedent na ito. Pero para sa ngayon,
si QMB ang nagbukas ng pinto. At kung makakasabay agad siya sa sistema ni Coach Tim Cone, siguradong magiging mas solid ang Gilas laban sa mga higanteng kalaban gaya ng Australia at New Zealand. Ang tanong, sapat na ba itong ruling para mabago ang kapalaran ng Gilas sa international stage? Kung pag-uusapan natin ang immediate impact ni Quentin Milora-Brown, dito na natin makikita kung gaano kahalaga ang ruling ng FIBA. Sa rotasyon ni Coach Tim Cone, ang unang tanong, saan papasok si QMB? Unang-una, kilala si QMB bilang defensive anchor. Hindi siya flashy scorer, pero siya yung tipong glue guy na gumagawa ng lahat ng dirty work, rebounding, rim protection, setting hard screens, at siguradong nagbibigay ng presensya sa paint. Kung isasabay mo siya kay Junmar Fajardo, pwedeng gawing twin tower setup ang Gilas. Si Junmar magiging primary post scorer habang si QMB magiging help defender at rebounder. Sa ganitong kombinasyon, mas lalaki ang depensa ng Pilipinas sa ilalim, bagay na matagal na nating kahinaan. Kung si AJ Edu naman ang kaduo niya, ibang usapan. Edu has better mobility at mas threat mula sa mid-range, habang si QMB ay magiging rim protector. Mas magiging flexible ang depensa dito, lalo na kung kalaban ng mabilis na big men ng Australia o New Zealand. Dagdag pa, pwede rin si QMB off the bench bilang energy guy. Isipin mo kung nagsisimula si Fajardo Edu, papasok si QMB para magbigay ng depensa at hustle. Hindi babagsak ang quality ng frontcourt ng Gilas kahit magpahinga ang starters. At kung si Kevin Quiambao ang ipapasok kasabay niya, magiging interesting ang spacing. Si Quiambao bilang stretch big, si QMB naman sa loob para kontrolado ang boards. Hindi man kilala si QMB bilang scorer, ang value niya ay nasa intangibles. Siya yung player na hindi makikita sa highlights pero ramdam ng buong team. At sa system ni Coach Tim Cone na nakabase sa disiplina at ball movement, perfect fit si QMB. Kung sakaling ang ma-integrate agad siya, makikita natin ang Gilas na hindi lang umaasa sa star power kundi sa depth at versatility. At ito ang magbibigay sa kanila mas malaking sansa laban sa Oceania Powers. Mga kabasketball, malinaw na ang ruling ng FIBA tungkol kay Quentin Milora-Brown ay hindi lang simpleng technicality. Isa itong game changer para sa Gilas Pilipinas. Ang kanyang pagiging local player ay nagbigay daan hindi lamang para lumakas ang frontline ng Gilas, kundi para mas mapalawak ang posibilidad na makabuo tayo ng mas balanced at flexible na roster. Sa height, hustle at depensa ni QMB, dagdag pa ang kanyang overseas experience. Malinaw na kaya niyang punan ang ilang kahinaan ng Gilas sa ilalim. Pero higit pa roon, dala ng ruling na ito ang mas malaking usapin kung paano mababago ang future ng ating national team. Dahil sa precedent na ito, posibleng mas marami pang players na may dugong Pinoy ang makapaglaro bilang locals, na hindi na makokonsidera bilang naturalized. Ito ay nagbubukas ng bagong yugto, hindi lang para sa Gilas, kundi para sa buong Philippine basketball. Sa darating na mga laban, mas mabibigyan ng pagkakataon ng Gilas na lumaban ng pantay-pantay sa Giants ng Asia at Oceania. Ngayon ang tanong, sapat na ba ang ruling na ito para tuluyang makabalik sa tuktok ang Gilas? O kailangan pa ng mas malalim na sistema at chemistry sa loob ng court?